Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi, kaagapay! Ikaw ay nakatutok na sa Heartline Tuesday Legal Edition. Dito lang yan sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito po ang programa na kung saan pinakikinggan ang iyong nararamdaman. Ako po si Arwel Mendoza, ang makakasama niyo po muli ngayong gabi. Tayo po ay sabayang napapakinggan via online sa pamamagitan yan ng ating FEBC PH Stream app. Downloadable po yan, libreng-libre niyong makukuha sa Google Play Store at sa Apple App Store. Napapanood din po tayo sa pamamagitan ng ating live streaming sa Facebook at sa YouTube. Hello sa ating team online. Para po sa inyong mga mensahe, pabate o mga pa-shoutout, i-post nyo lang po iyan sa ating comment section. And also, do not forget to share the link ng video na ito sa inyong mga social media accounts at sa inyong group chat. And also, binabati ko rin po ng magandang gabi ang ating avid listeners gamit-gamit po ang kanilang portable missionary radio or transistor radio. Salamat po dahil simula pa kaninang umaga, kaninang hapon at ngayong gabi ay 702 DZAS pa rin ang inyong kapiling. Kamusta po kayo, kaagapay? Today is September 3, unang Martes para po sa buwan ng Setyembre. Aba, months na tayo, mga kaagapay. Napakabilis naman talaga ng araw at di na natin mamamalayan magpapasko na at tatawid na naman tayo ng panibagong taon. Kaya purihin ang Panginoon dahil po sa buong Agosto ay iningatan tayo at tuloy-tuloy pa rin, overflowing pa rin ang pagpapala po ng Panginoon. And how was your day, kaagapay? Sana po ay naging maayos. Natapos po ba ang mga dapat tapusin? Napuntahan ba ang mga dapat puntahan? At na-accomplish ba yung mga dapat i-accomplish lalong-lalo na sa trabaho? At binabati din natin ang ating mga kaagapay na nasa kani-kanilang tahanan ngayon. Ano po ba ang inyong ginagawa sa mga oras na ito? Kayo po ba ay tapos na sa paghahapunan at ngayon po ay nakaupo na sa inyong mga silya o di naman kaya ay nagre-relax na ngayon kung ikaw ay galing sa trabaho? Aba, samahan nyo na lang po kami dito sa Heartline dahil ngayong gabi ay muli na naman po tayong matututo mula po sa mga ibabahagi sa atin ng ating legal counsel. Mula po iyan sa inyong mga katanungang ipinadala. And also, I just want to greet happy birthday and happy anniversary sa ilan nating mga kaagapay na nagdiwang sa araw na ito. We pray na patuloy po kayong pagpalain ng Lord ng siksik, liglig at umaapaw. Sana po ay na-enjoy po ninyo ang inyong espesyal na araw kasama po ang inyong mga mahal sa buhay. Binabati rin pala natin yung mga kaagapay nating overseas Filipino worker, ang ating mga magigiting na OFWs. Magandang umaga, magandang hapon o magandang gabi sa iyo. Nasaan ka mang dako ng mundo. Patuloy po kayong mag-ingat at salamat dahil patuloy po ang inyong pakikinig at panonood dito po sa inyong agapay ng sambayanan. At ngayong gabi, katulad po ng aking nabanggit kanina, makakapiling po muli natin dito sa studio ang ating suking-suki na legal counsel at isa po sa mga masasabi nating taga-suporta ng ating ministry. Welcome po natin muli dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Walang iba kundi si Attorney Jojo Lacanilao. Attorney Jojo, magandang gabi. Magandang gabi sa Arwel. Magandang gabi po sa lahat ng ating tagapakinig.
Naririnig ba tayo sa Singapore? Yes, umaabot po tayo doon. At sa ibang dako pa ng mundo, attorney. We'll be there in a few days. So, yung mga OFW, yung mga kasamahan natin, binabati natin. Bare months na. Opo, bare months Pwede na ba tayong bumati ng Merry Christmas? Pwede na, attorney. Yung mga bagong kanta, yung kanta na alam sa isang singer, no? Famous, so. Nakikita ko nga sa social media, nagpaparamdam na siya. Oo, at pwede na tayong bumati ng maligayang Pasko sa ating mga kaagapay. Alam niyo naman, attorney, dito sa Pilipinas, napakahaba ng ating selebrasyon ng Pasko dahil September pa lang may mga nagkakabit na dyan ng mga Christmas decorations. Siguro kami nauna na pumati sa inyo. Merry Christmas. Merry Christmas at excited na naman tayo dahil ngayong bare months, lalamig na naman ang panahon. Pero ngayon, hindi lalamig ang ating panahon dahil meron tayong kape na iniinom. Umiko pa talaga ako, mga kaagapay. Sana kayo din, kung kayo po ay coffee lover, ay sana may kape na rin po kayong kasama ngayon. And bago po natin simulan ang ating makabuluhang diskusyon at talakayan ngayong gabi, attorney, baka meron po kayong mga nais batiin. Yan lang, gusto ko lang batiin, no? Yung mga taga Singapore na nakikinig sa ating OFW. We'll be there in a few days actually. At magkakaroon kami ng apostolic ministry doon. Ayun. We'll be there in for a few weeks. So, who knows, baka magkita-kita tayo kung sakali. O ba, ay mga kaagapay natin dyan na nakakakilala sa inyo, Attorney Jojo. Why not, di ba? Yung mga kaagapay natin, yung ating mga avid listeners and viewers. And as always, Attorney Jojo, marami na naman po tayong mga katanungan na natanggap mula po sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig at ima-maximize po talaga natin itong ating time upang mabigyang linaw at mabigyan ng kasagutan ito at matuto na rin po tayo, mga kaagapay, mula po sa mga kasagutang ibabahagi po sa atin ni Attorney Jojo. So, game na tayo, Attorney Jojo. Oo, let's do this. At sa ating first question, eto, sabi niya, magandang gabi po, Heartline Tuesday Legal Edition. Ang sitwasyon po ng aming pamilya ngayon ay nagkakagulo po kami sa hatian ng lupa dahil walang last will ang magulang namin at ang sabi ng kapatid ko, mas may karapatan daw sila ng kapatid ko dahil parehas daw silang lalaki. Totoo po ba na meron silang karapatan kesa sa kanila dahil sila po ay lalaki at kaming mga babae ay walang ganoong karapatan pagdating po sa usapin ng lupa? Maling-mali po yun. Lahat po ng mga anak ay meron pong pantay-pantay na karapatan. Ang nagkaibahan lang po minsan yung legitimate versus illegitimate, no? Kung puro legitimate, pare-pareho kayo. Kasi yung illegitimate children, kalahati lang nung portion ng legitimate. Pero kung pare-pareho po tayong legitimate children, wala pong kinalaman ng gender sa hatian. Yan ang malinaw. Ng kayamanan. So, napakasimple po nun at mali po yung sinasabi ng mga lalaking kapatid na sila ang mas may karapatan. Oo, so malinaw na sinabi po ni Attorney Jojo na pag sa usapin po ng lupa ay hindi po usapin dito kung sino ang kung ano ang iyong gender, mapababae, mapalalaki, lahat po tayo ay may pantay na karapatan. So again, hindi po totoo 'yon at kung meron mga problema sa hatian ng lupa, we hope ay maayos po 'yan, madaan sa magandang usapan at iwasan na sana natin yung mga gulo tulad po nito. Again, wala pong kinalaman ang gender ng inyong mga kapatid. Mapalalaki man yan o babae, lahat po yan may pantay na karapatan. Thank you po sa pagbibigay linaw na yan. Sa ating susunod na katanungan, hello po Heartline, itatanong ko lang po sana kung may makukuha po ba kaming tulong para sa nag-iisang anak namin ng aking ex-husband. Ang ex-husband ko po ay pumanaw na 3 or 4 years ago. Isa po siyang British at matagal din pong nanirahan at ako po ay nag-asawa ulit dito sa Pilipinas. At yung asawa ko po ay dito na rin po nailibing sa bansa.
Ang tanong ko po, meron po bang habol yung anak namin na or kung mag-a-apply po siya as a British citizen, meron po ba siyang karapatan na makapag-apply po para doon? Kasi dito na po kasi lumaki yung anak po namin sa Pilipinas at may mga investment po yung ex-husband ko sa England. At regarding din po doon ay may makukuha din po ba yung anak namin? Salamat po. Malamang-lamang po, meron po siya makukuha ron kasi anak po siya nung namatay na British na asawa ng ating taga-tanong, no? And I think, no, I just want to make sure kasi iba-iba ring rules siya, no? Pero I think dahil anak siya ng isang British, may karapatan din siyang makakuha ng British passport. Generally, may ganong karapatan yung mga anak, no, ng mga foreigners. At therefore, kung anak siya, meron siyang claim ng sa inheritance. Lalo na kung may mga business, hindi natin alam kung may will yung British citizen at hindi natin alam kung ano yung rules nila. Sa Philippines kasi may legitimate. In other words, kapag anak ka or heir ka, hindi pwedeng tanggalin sa yung portion na yon. In some jurisdiction, pag nilagay sa will, kung anong will talaga nung namatay, yun po yung sinusunod, pwede niyang tanggalan ng will yung kahit na anak niya, no, ng inheritance. But I don't know about the British law, hindi ako masyadong familiar. Pero why not, no? Hindi po masamang isubukan kumuha ng British passport kasi I'm sure sa birth certificate naman niya nakalagay doon. Naka-indicate naman yung tatay niya. Kinilala. No? Presume natin, ano? At nagkasawa naman sila. There's no harm in trying. Get the passport, punta po sa embassy, mag-apply po, magtanong doon. And then after that, tanong kung alam na identify nila kung saan yung business interest, investment ng kanyang asawa, kung ano, shares of stocks, baka pwedeng manahin yon nung kanyang anak dahil namatay na yung asawa niya. So subukan nyo. At palagay ko may maganda kayong chance. Yes. Na makuha nyo yung mga iniisip nyo, tinatanong nyo po sa amin ngayon. Dahil lehitimo naman at kinilala naman ng ama, no, na isang British yung kanilang anak. So sa ating susunod na katanungan, curious po yung isa nating kaagapay dito kung pwede ba or kung yung isang extrajudicial settlement ba ay maaari ring ilapit sa Public Attorney's Office or PAO? Depende po kasi ang PAO hinahawakan talaga nila kaso. Okay? Tapos ikaw ay mahirap, kailangan mo ng abogado, you can approach them. Kung qualified ka dun sa indigency qualification kasi kailangan mahirap ka, no? Yung extrajudicial kasi hindi po yan dinadaan sa extrajudicial nga, no? Ano po ba ang kahulugan nito para rin may idea rin yung mga kaagapin na first time lang marinig itong salitang ito? For example, may namatay tapos yung kanyang heirs, no? Imbis na kung nagkakasundo naman sila kung paano nila hahatiin yung inheritance, pwede na po sila lang na gumawa ng what they call extrajudicial settlement. Na doon kuwari, napakadaming lupa, sasabihin nila na si heir number 1, ito makukuha mo, heir number 2, ito. So nagkakasundo sila doon. Ang bibigay lang nila yan sa court for kind of approval, no? Kasi kung nag-aaway sila, hindi makapag-agree, doon sila magkakaroon ng judicial settlement. Magpa-file ng case para ang court ang magsasabi, ito sa'yo, ito sa'yo, ito sa'yo. So, mahirap isipin na papasok yung PAO doon. Kasi yung PAO is only for indigents. Meron nga kayong di ba? Inheritance. Meron kayong mga, kung yun man. Meron kayong mga perang gastos yan. Baka hindi sila pumasok. Pangalawa nga, dahil extrajudicial, hindi naman po yun yung intention ng Public Attorney's Office kasi sila doon tumutulong sa may kaso. Either defendant ka or plaintiff ka, indigent ka, then you can approach PAO. So medyo alangan ako nasabihin pwede silang lumapit sa PAO. But you can try. Yeah, wala namang masama kung tutungo sila sa tanggapan ng PAO at tanggapin sila, no? Hindi natin alam. Kaya pero yun po yung aking yun ang perspective ni Attorney Jojo. Salamat po. For our next question, ito may conflict between anak at magulang dahil ang concern po ng ating listener. Meron po ba akong pwedeng ikaso
sa anak kong lalaki na walang galang di umano sa magulang, pinagmumura at sinasabihan ng kung ano-ano. OFW po ako at yung anak ko ay ganun po ang ugali. Meron po ba akong pwedeng ikaso against my son or daughter? Wow, very sad, no? Yeah. Hindi natin alam gaano kailang taon na yung anak niya. No? Kasi umaasa sa support, meron namang mga bagay gawin para mapag-usapan ito. Pero kung umaabot na dun sa hindi natin alam kung gaano yung To what extent? pagmumura or anything. Pag umabot sa threats o kaya sa talagang parang defamation, doon po pwede kayong magsampa ng kaso. Pero kailangan pumasok doon sa mga elements ng mga crimes na yon. Talagang crimes Pero yung talagang suwail lang, parang criminally, mahirap mong, unless may physical, di ba? So yon, hindi na yun sa pagiging ina at ama, no? Or ina at anak, no? Anak, Ano yes. yan talagang typical, simple criminal cases yun. Pag umabot mo sa criminal case, either defamation, for example, o kaya nasaktan, o unjust vexation, pwede po. O kaya pinahiya ka or something like that. Kung hindi man doon, hindi natin alam kung ilang taon yung anak niya, you can file for damages kung merong ginawa siya na nakasama doon sa kanyang magulang, nasira yung reputasyon niya or something similar, civil case ang mangyayari. Pwede pong gano'n. Pero hopefully, dahil mag-ina o mag-ama, sana maayos nila yun. Ano? Yes. At sana yung anak matuto at may magpayo na wag niyang ganunin yung kanyang magulang, lalo na kung umaasa siya. 'Di ba? Sa support, no? Support. Dahil OFW yung tagatanong natin. Yan nga po ang nakakalungkot din na sitwasyon, ano? Itong ibinahagi sa atin ng isa nating tagapakinig. OFW pa po ito at ito yung nararanasan niya mula sa kanyang anak. What if, attorney, minor na edad po tong anak niya? Lalong mas mahirap kasuhan kumbaga. No? Kasi ikaw ang guardian Alam mo, may mga kilala rin kasi kung mga anak ng OFW na hindi mo alam kasi yung psychological impact noon ng iniiwan. And then lumalaki silang wala yung magulang nila na minsan miss nila. Minsan nagre-react talaga yung mga bata no? Nawawalan ng. So it's a whole complicated situation. Sana wag muna niyang isipin yung kaso-kaso. Yes. Kung hindi hingi ng tulong, counseling for both of them. Paano niya matulungan yung anak niya na I'm sure merong problema, no? Psychological, emotional issues dahil sa mga bagay-bagay. So, sana gano'n ang maging tunguhin nun. And hopefully ay maayos itong conflict na ito dahil napakabigat po at napakahirap sa isang OFW na may ganitong klaseng sitwasyon. Dahil alam naman po natin, Attorney Jojo, yung ating mga OFWs ay nagsusumikap, nagtsatsaga, nagsasakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay. And yet, ito po, ilan po sa mga realidad ito sa mga nararanasan ng ating mga OFWs. May several decades ago nung nag-uumpisa yung OFW, matagal na rin pinag-uusapan yan. Ako, I was worried also, yung kumikita ka ng pera, pero hindi mo nabibilang yung social cost. Kung anong ginagawa noon sa mga anak na naiwan, na walang magulang, o kaya may magulang na taanti, lola, etc. Yung psychological, emotional impact noon sa mga bata. No? So, ngayon, nakikita tayong cases na nasisira yung pamilya and something like this, nag-aaway. Kasi siguro may emotional problem or psychological problem. So, very complicated issue. Sana hindi na tumungo sa umantong pa sa pagsasampa ng kaso. Pero on the other side, siguro pwede lang na mag-file ng kaso yung magulang kapag meron talagang damages or talagang nananakit na, no, attorney? Yung talagang pumatong na sa kriminal. Pwede na siguro pag-isipan. And depende sa grabe, no? Kung gaano grabe rin or ultimately talagang kailangan ng healing. At sana magkaroon ng counseling, and also therapy, counseling. Yes. Pero hindi na outside na yan sa aking expertise. Yes. Dahil dito ay usapang batas naman po tayo. Nagsasuggest lang tayo. Yes, mga suggestion lamang para po iwasan yan. yung legal na problema. Maraming salamat po. At sa ating susunod na katanungan, may naiwan po akong utang dito sa Pilipinas, hindi lang sa isa, kundi 4 na tao.
Two of them filed a small claim sa Municipal Trial Court. Kakasimula ko lang pong magtrabaho sa abroad at hindi ako nakaka-attend sa mga hearing. So meron na palang hearing ito. So ano pong possible na consequence non, attorney, kapag hindi po ako uma-attend sa mga hearing? I am planning to start na magbayad sa susunod na buwan, pero paunti-unti lamang po. Default siguro. Pag hindi ka umattend ng hearing, hindi demanda ka, default. Meaning, hindi ka na makakasagot dun sa demanda sa'yo. Tatanggapin ng court yung ebidensya nung nag-claim. Although small claim lang, no? And then, malamang-lamang ang decision magiging laban sa'yo. Malamang-lamang. Total, aminado naman siyang magbabayad siya, no? Kaya lang ang effect dito, malamang, bigyan siya ng interest. Pag hindi siya nakabayad, may interest rates na yun. Ano? So, mas maganda kung bayaran na niya kaagad. Yes. So, if he does not respond, hindi niya man pwedeng sabihin, wala po ako sa bansa. Ano? Kasi default talaga eh. Hindi ka umattend. Malamang-lamang talo ka sa kaso na yon. And the judge will, adjudicate. No? Magde-decide siya na ikaw talaga kailangan magbayad. Na sa kaso naman to, aminado naman siya. Pero I'm sure lalagyan ng interest yun pag hindi ka nakakabayad. Yes. So you might as well settle it as soon as possible. At kung di talaga kaya, I think okay naman yung ginagawa niya na paunti-unti, na every month kahit papaano may nababayaran. Pero again, didepende yan sa kung ano yung magiging agreement between you and dun sa mga taong nahiraman mo ng pera. Pero ang mahalaga dito, nagbabayad. Pero Or after judgment, hindi mo na mapapalitan yung judgment na yun, no? You have to comply with the judgment. Yun lang talaga kapag hindi ka pumunta doon hindi ka nakasagot doon sa small claims na yun. Pag nag-decide yung court, ano ka na doon, yun na yung magiging dapat mong gawin. Bayaran mo to with this interest. Wala ka lang. Hindi na kailangan makipagkasundo sa yung inutangan mo kasi nanalo na sila. Kumbaga ito na yung kailangang sundin. Ito na yung pinal na desisyon na kailangan mo mag-comply, else kapag hindi nasunod yon, ay may contempt of court, tapos plus the fact papatungan ng interest. Yun. Tapos, pag hindi mo talaga mabayaran, attach yung property mo. Collateral. Kung ano man yung napundar mo sa abroad, baka i-attach lang, no? Pambayad ng utang mo. So, maganda talaga maayos ka agad. At base nga dito sa kwento ng ating kaagapay, nag-e-effort naman siya dahil nagtrabaho siya abroad para kahit papaano naman ay mabawasan yung utang niya sa 4 na kataong ito. Pero di natin alam kung gaano kalaki. Pero small claim. Kaya hindi yan masyadong kalaki yan. Wala pa naman sa million siguro. Wala yan. Kasi pag small claim, kailangan may 400,000 below. Hindi yan tatanggapin sa small claim. Kung malaki na, regular 500 above. Regular trial na yun. Okay. Hindi na mabilis. Kasi yung small claim, mabilis yun eh. Almost like 24 hours, pwede na mag-decision ng court. Mga kaagapay, patuloy pa rin po kayong nakikinig nood dito po sa Heartline Tuesday Legal Edition sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Muli ako po si Arwel Mendoza. Sa mga kakatune in lang at kakapanood sa ating programa, welcome po sa ating palatuntunan. Ikaw ba ay merong mga katanungan or legal concerns na nais mong idulog sa ating legal counsel? Maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming Facebook page na 702 DZAS-FEBC Radio or maaari po kayong mag-text sa aming numerong 0916-296-6620. Ulitin ko po, 0916-296-6620. At makaaasa po kayo na sa susunod nating pagsasayang papawid sa ating susunod na episode ay mabibigyang kasagutan at linaw ang inyong ipapadalang katanungan. At sa ating pagpapatuloy, Attorney Jojo, ang sabi naman ng ating kaagapay dito, tanong ko lang po, ito usapang utang pa rin po ito. May nautangan po ako ng nagkakahalagang 30,000 pesos. Tapos po, ang tubo nung utang na yon ay 30,000 din or 30,000 pesos din. Arawan po at lingguhan po dapat ang bayad po. Kaso, nawalan ako ng trabaho kaya ang nangyari, minsan hindi po ako nakakapagbayad pero lagi naman po ako nagsasabi sa aking inutangan na may mga pagkakataon na magbabayad ako ngayon tapos bukas hindi. Kasi every time na hindi po ako nakakapaghulog, sinasabi sa kanya o sinasabi na pinopost siya
sa social media, attorney. At wala siyang magawa dahil hindi rin siya makapag-reply doon sa social media post na yon. Minsan na po kung na-post kasama mismo yung aking litrato. Natatakot lang po ako nung unang magreklamo dahil po alam ko na utang ko yon. At masyado niya na po akong pinapahiya sa social media. Attorney, sa side ko po, ang question ko po, pwede po ba akong magkaso sa pamamahiyang ginagawa niya po sa akin? Absolutely. Oo, huwag mong payagan yun. Kasi pwede mag-defamation ka doon, no? Kaya nilalathala, sinisiraan ka ng puri, di ba? Cyber libel pa nga yun, pwede pang lumabas na gano'n, no? Pwede yun. Kasi, ang utang mo, obviously, is hindi legal, no? Yung 30,000, di ba? Kailan mo mababayaran yung 30,000 na yan? Tapos ang kada interest yan, dami. No? So hindi po yan, bawal po yan no? So ang pwede niyong gawin, huwag niyo nang bayaran, ano? Kung ako lang Ruel, nang bayaran, let him file a case against you, and then sa court, pwede mong questionin yung interest rate na yon. Hindi papayagan ng court. Sobrang taas. Nababayaran mo yung interest rate na yon. Okay? Kasi 12% lang po ang interest rate ng annual yon. Okay. Annual yon. So that's 1% a month. Ito, 30,000. Hindi ko alam kung 30,000 every week nagbabayad siya. That's too much, di ba? Yeah. So 100%, multiply mo ng 12 months, o 100% a month or a week, I don't know. Imaginein mo kung ilang percent a year. That's not allowed. So, wag po kayong magpaano. I mean, minsan, take advantage tayo ng mga 5-6 yan No? 5-6 na ganyan, ano? And dahil kawalan natin, umutang tayo, tapos napakahirap bayaran yan. Hindi nyo mababayaran ng pahulog-hulog yan So forever may utang ka dun sa nagpautang sa'yo, which is not allowed by law. So huwag nyo na hong bayaran, no? Sa akin sa akin lang, Aru, no? And then let him file a case against you for collection ng debts. And I'm sure that you can question yung interest rates, and I'm sure the court will not allow that kind of interest rates. Tapos, yung sa social media, kasi yun na lang yung parang gagawin nung hindi naman niya talaga madidemanda si taga-tanong natin Kasi mali talaga yung ginagawa niya. So, ang leverage niya yung ginagawa, sinisiraan siya sa social media. Ngayon, napipilitan ka. Pwede po ninyong i-cyber libel yan. Cyber para libel. matigil yan. Kasi sinisiraan kayo, tapos yung nakita nyo po, pwede nyong i-save. Screenshot nyo. At kung wala kayong pambayad dyan, pwede kayong lumapit sa PAW. At magpatulong para matigil po yung harassment na yan. At biktima po kayo. Yung taga-tanong po natin ngayon. At ang nakakalungkot, pinopost pa mismo yung litrato nitong ating question sender, which is ano na po ito below the belt na po yung mga ganitong gawain, at that's too much. Sabihin ko lang yung sorry. Go ahead, attorney. Wala nang usury law kasi yung Philippines dati merong usury law na bawal yung masyado mataas. Pero hindi pa rin papayagan yung ganyang klaseng sort of loan arrangement na yung interest rate na impose sa inyo is napaka inhumane inhumane niya kasi ultimately hindi mo mababayaran yan kahit na lalo na kung paunti-unti. So yun po ang aking sa isip. Subukan po ninyo, wag po kayong magpabiktima dyan. At marami pong kasing gumagawa ng mga ganyan. At kung hindi pa rin po tumitigil sa pagpo-post ng inyong identity or ng inyong litrato, it's time na lumapit na po tayo sa otoridad at mag-file po tayo ng case against dun po sa ginagawa nitong nagpahiram sa inyo ng pera. How about, attorney, since pag-uusapan na nga natin itong loan, utang, kasi di ba ngayon sa panahon natin, ang dali na lang ding humiram ng pera kasi we have different loan app softwares or mga apps yan nga. So may mga kaso kasi, Attorney Jojo, na kapag hindi nakakapagbayad, ito nabalita na rin ito na yung iba grabe yung ginagawang panggigipit, yung iba pinapadalhan pa di umanuhan ng bulaklak para sa patay, yung iba talagang yung pagbabanta malala. Paano po? Bala lang. May mga ganong kaso, attorney. Obviously, yung natatanggap natin, madaming ganyan sa text. Ako kung nakakatanggap ka, Aro. Marami yan sa text o kaya email sometimes. Scam yun The moment you click that, unang-una, may danger na may identity theft ka. Kunin nila yung mo. Pero kung pumatol ka dun sa utang,
nagpautang, no? Bilis, 50,000, yan. Tapos yung interest rate napakalaki. Doon nagsisimula yun, no? Scam na yun eh. Kasi talagang, again, the law does not allow interest rates na masyadong mataas. Hindi papayagan ng court yan eh. Ang i-impose lang nila, kung may utang ka, the legal interest rates with 12% a year. Pero yung mga ganon, more than, kaya 30,000, ang biruin mo, ang interest rate, 100%. Hindi mo alam kung per year or per month pa nga yun. Ano? So mag-ingat po kayo doon. Ngayon, ako, feeling ko, kung nautahangan nyo na, nakakuha kayo ng pera, hindi ho makakapag-demanda yan eh. Kasi alam nila scam yung ginagawa nila eh. So if ako, I will not pay this anymore kung ang feeling ko nabayaran ko na sila. Tapos with appropriate interest na nakabawi na rin sila. Hindi na nila ako dapat scamin. Kasi I'm not gonna pay you more. Kung maghahabol ka sa akin, kung sino ko man dyan, nagpautang ng ganyang kalaking interest, maghabol ka. And magkita tayo sa korte. Pero hindi yun yung pamamaraan nila eh. Takutan. Yan. So hopefully talagang ganon, kailangan hindi ka matakot. At kung may mangyayari, magsumbong ka, no? Kung may threats, okay, may nag-attempt ng sa iyo, physical injuries or whatever, nangyaring ganon. Yung iba nga po sinusugod mismo sa bahay nila. Ibang usapan 'yon, depende sa kung ano yung ginawa doon, ano. Pero wag tayong pumatol po sa scam na gano'n. At I know, minsan mahirap talaga ang buhay at wala kang chance kundi maghanap ng madaling utang, no? O na utangin. Sana wag kayong magkamali na makautang kayo dun sa mga, yung tawag natin yung traditional yung 5-6. Yung napakalalaki ng interest rates. Kasi hindi kayo makakawala dun sa utang na yun eh. Forever na yun, binabayaran mo kung susundin mo lang yung interest rates na sinasabi nila. So, mag-iingat po tayo, number one. And if you're there in the middle of it, hindi nyo mababayaran yan, I'm almost sure. Kung ako lang sarili ko lang, ako hindi na ako magbabayad dyan. Let them sila na maghabol sa court. Ngayon, kung may pananakot, ibang usapan yun. Pwede may demanda sila for grave threats or whatever it is that they, kung meron silang na-violate na batas. At hindi naman po namin nilalahat mga kaagapay. Just to be clear, hindi naman namin nilalahat yung loan app na may ganitong gawain. May mga maayos, may mga magaganda naman ang terms and condition, pero may mga ilan po kasi na loan app ang kapag hindi mo nabayaran, kung ano-ano na po ang hindi magagandang ginagawa or in a way, hinaharas na po yung mga nanghiram ng pera. So mga kaagapay, maging mapagmatsyag po tayo, maging maingat din at kung meron po kayong mga nakikita ng mga terms and conditions, mainam po na basahin nyo po ng hindi lang isang beses kundi 2 beses kung paano po yung conditions nila or paano yung terms of payment kapag kayo po ay mag-a-avail through loan app. Kasi totoo naman, andun yung convenience na in just 2 minutes, 5 minutes, madidisburse na yung pera sa account mo. Pero sabi niyo nga po, Attorney Jojo, kapag too good to be true, it's not true. That's not true. Saka yung credit, alam mo, hindi ka na-examinin, diba? Opo. Really wala nang CI. Wala na. Kaya, normally, makikita too good to be true. Pero, mabilis no? Tignan nyo rin po yung interest rates. Ayun. At pag talagang malaki, sigurado po scam po yan. At kasi pag kinuwenta nyo yan, halos baka hindi nyo mabayaran yung loan na yan dahil sa taas ng interest rate. So just make mag-charge, sabi nga ni Aru. At wag tayong papatol, although nare-recognize natin minsan mahirap ang buhay. Kaya mag-ingat lang po. Mag-ingat at maging responsable din dito sa mga ganitong gawain. So, sa ating susunod na katanungan, tanong ng ating kaagapay, ano po kaya mangyayari kapag hindi na dumadalo ang complainant sa mga hearing? Kami po ang akusado at kung ano-ano na lang ang kasinungalingang sinasabi nila. Ngayon po, ayaw na nilang umattend kasi hindi na daw itutuloy, maaari yung kaso. At last hearing na po ngayon. At lagi po kaming uma-attend at sila po ang hindi. Mababaliwala lang po ba ito? At sa side namin, maaari po ba kaming magsampa ng kaso dahil po sa perwisyong ginagawa nila? Ini-imagine ko civil case to, Aro, no? Kasi sa criminal case, yung offended party na nag-file ng complaint
Hindi naman siya yung complainant na, yung people of the Philippines na yun, no? Pwede naman siyang i-waive yung pag-attend niya after magbigay ng testimonya. So, ini-imagine ko civil case to, no? Pag hindi na po uma-attend yung complainant, pwede po motion kayo sa court na hindi na gustong i-prosecute nung complainant o nung plaintiff yung kanyang kaso. Pwede po, hindi dismiss po yan. Meron pong rules of court yan eh. Kung ilang beses siya hindi dumarating. Lalo na kung na-postpone, no? Dahil wala siya. Yun po. Tapos, yes, pwedeng damages kapag hindi na patunayan, pinerwisyon lang kayo, pwede po kayo mag-file ng civil case on damages. Marami namang provisions sa civil code, no? 30, 31, mga areas na yon na pwedeng gamitin para i-file ang case na gano'n. So, kung yung may existing civil case, hindi na umattend yung plaintiff, pwede nyo pong ipamove yun for dismissal na. So, yun gawin nyo para hindi matapos walang judgment. Kasi inuurong na. And then, kung na-damage kayo, kasi punta kayo ng punta, nagbabayad ka ng attorney's fees, pwede ko kayong mag-file ng moral damages or other damages na nasa civil code dahil sa perwisyo. So, yun po pwedeng gawin. Yes, kasi naglaan na sila ng oras, maring namasahe pa sila. Nag-hire pa ng lawyer siguro. Yes, oo. Tapos, ang mangyayari, mababaliwala lang tapos, itong hearing. Aatras din. Opo. So, yun po. Mga gano'n namang lutas or solusyon. Remedies. Under the civil code. Opo. Okay. Sa ating susunod na question, magandang gabi po, 702 DZAS at Heartline. Paano po kaya ang gagawin namin? Dahil patay na po ang tatay ko. Ngayon, yung nanay ko na lang po ang gumagamit ng pensyon ng tatay ko. At meron na pong bagong kinakasama yung aking nanay. Imbes na po sa pagpapaaral sa akin, mapunta yung pensyon ng tatay ko, ay napupunta po sa sugal at sa mga kapatid ko na pamilyado na. At ang nangyari po sa pamilya namin, di umano, ay inaapi-api po ako at sinasabihan po ako ng masasakit na salita. May karapatan din po ba ako dun sa pensyon na nakukuha ng aking ama? Actually, yung pension, dun sa, namatay na yung tatay niya, no? So, dun talaga yun sa beneficiaries na nakasulat dun sa either GSIS or SSS, no? I don't know if she can claim, no? Pero hindi natin alam kung ilang taon siya, no? Hindi na po nabanggit. Pero yung family support, kung bata pa siya, lalo na, at sa kanyang pag-aaral, kahit na more than 18 na siya, ano po siya, may responsibility yung nanay niya. Kasi parental responsibility yun. No? So, pwede pong talagang isipin niya, nakarapatan niya, na tulungan siya sa pag-aaral, of course, sa pagkain niya, sa pamumuhay niya. No? Hopefully, pag-usapan nila. Pero legally, meron siyang karapatan na tulungan siya ng nanay niya kasi by support. No? At nag-aaral pa siya lalo na. So, meron pong parental responsibility yung nanay niya, lalo na kung kahit may kinakasama pa, dahil meron naman siyang pension, she should be able to support yung mga anak na nakaasa sa kanya bilang nanay. So malaki po ang responsibilidad pa rin ng nanay, ng inyong ina na tulungan po kayo sa inyong pag-aaral. Pero nakakalungkot kasi dito, base po sa naging kwento ay napupunta sa ibang bagay yung dapat na pang-aral nitong itong ating question sender. So I hope ay makausap po ninyo ulit ang inyong ina at maaari nyo pong sabihin itong inyong concern na ito may mga conflicts na rin, Attorney Jojo, dahil based din dun sa kwento ay inaapi, napupunta sa sugal, at sa mga kapatid pa niya na pamilyado na dapat hindi na dapat hindi na umaasa, dahil pwede naman nang magtrabaho or pwedeng maghanap pa ng ibang mapagkakakitaan. Sa ating susunod na katanungan, magandang gabi po, 702 DZAS. Ilang beses po akong pinahiya ng lupon namin sa barangay at
Marami pong tao doon. Dahil raw po sa kadahilan ng second wife ako at wala akong karapatan na magreklamo. Sinisigawan at sinasabihan ng kung ano-ano. Tama po ba yun? Pwede rin po ba akong ikaso against sa mga gumagawa nito sa akin? Okay, siyempre, definition, no? Ano yung ibig sabihin ng, ano yung word na... Lupon. Hindi, yung pinapahiya. Pinapahiya, Hindi okay. natin alam kung ano ibig sabihin nun. Mhm. Hindi natin alam na, assuming yung sinabi niya lahat yung mga nangyari na yun, Mhm. dahil second wife. Ang iniisip ko, legal wife, no? I mean, wala yung unang asawa for whatever reason. Ngayon, legal wife siya. Hindi naman siguro ina-assume na mistress siya. So, kung maaaring gano'n, no? Of course, meron pong karapatan magreklamo, lalo na po kung merong mga masasamang sinasabi o kaya yung hindi magandang pagturing. Mhm. Kasi may responsibility po mga public officers na at gawin yung kanilang dapat gawin. Kung hindi po nila ginagawa yung dapat nilang gawin, pwede po kayong magdemanda ng damages. Kung meron talagang nangyari na hindi kayo tinulungan, hindi ginawa nung public officer po yung dapat gawin niya, lupon kasi, no? Hindi po sila tumulong kung ano man yung dapat gawin, pinahiya pa kayo. Pwede pong mag-file ng damages and also disciplinary action, administrative case. Pwede niyo po kayo mag-file sa civil service. Yon, kasi hindi pa naman yan criminal, so hindi ombudsman, no? Pero yun po pwede niyong gawin. At kung malalim-lalim pa yung nasabi niya kung ano yung mga details, maaari pa tayo mag-isip kung ano pa. Pero doon lang sa sinabi niya na pinapahiya siya, Sinisigawan. second wife siya, sinisigawan siya. Yun na po yung mga possibilities, no? Damages, saka disciplinary action against doon sa membro ng lupon. Magreklamo po kayo kay mayor o kaya kay vice mayor. Kasi si vice mayor ang presiding officer ng lupon Ang lupon pala to, no? Lupon. Si mayor po, si mayor. Kasi ang lupon hindi naman yung ano no? Sanggunian, no? Mga lupon, yung mga committees, parang ganun yan ma-handle ka. Barangay level ito Okay, barangay captain po. Pag hindi po, reklamo kay mayor at tingnan nyo kung ano yung disciplinary action. And ang pwede rin pong gawin, dahil lupon yan, i-involve nyo rin yung DILG, yung local. Interior And local you can government. actually complain to them. Okay. Salamat po. At move on tayo sa susunod na katanungan. Magandang gabi po, Attorney Jojo and Sir Arwel. Tanong ko lang po, pwede po ba mag-file ng rape case kahit 5 taon na ang nakalipas? Wala po kaming matibay na ebidensya since matagal na po itong nangyari. Wala po kaming kopya ng CCTV at kasi nangyari po ito sa isang bar or wala rin po kaming medico-legal. Bali, ang meron lang po silang pinangahawakan, attorney, yung screenshot nung conversation ng kanyang pinsan na di umano ay na-rape. Okay, yung sa tagal, pwede pa po, no? Kasi ang rape po, grave offense yan, I think, no? At 20 years yan yung prescription yan. So 5 years pa lang, pwede. At syempre, ang issue dyan, ebidensya. Kung talaga pong mangyari, pwede naman pong i-file yan at on the statement of the victim. Kasi marami pong cases ng rape na nakukonvict yung rapist kahit wala pong medical legal, kahit walang ibang ebidensya, minsan dun lang sa kwento ng victim na naniniwala yung judge. Kasi madalas ang rape walang nakakakita So mahirap talaga magharap ng... Tapos minsan dahil nga sa kahihiyaan, minsan hindi ka agad nakakapunta sa hospital for check-up. Yun kasi mga ebidensya na pwedeng pwede pa rin pumunta ngayon naman sa isang mga medical legal na baka may opinion pa rin sila. At kung talagang gano'n at linawin lang yung kwento at pumasok po talaga dun sa elements ng rape, intimidation, mga ganun yan, sexual intercourse, depende kung anong klaseng rape pa rin yan, ang pwede naman pong mag-file. And then lalo na, minsan magugulat ka, meron ka pa rin testimony na makukuha, na either narinig o napagsabihan ka agad nung na-rape siya, may sinabihan siya kaagad, at yung mga bagay-bagay. So, kuha kayo ng lawyer at ipaliwanag nyo
Pero at this point, after 5 years, pwede pa pong i-file case rape case, sorry. So wala po iyan sa tagal, ano, kung 5 years, 10 years, hanggang 20 lang. Hanggang 20. Opo, usually hanggang 20 kasi may mga bali-balita tayo recently, ano, na may mga ganitong sabi na nating nag-arise or pumutok ng mga news, ano, na di umano naka-experience ng sexual harassment. Yung iba naman ay after a long time, 15 years, 19 years, tsaka lang lumabas. Pag sa mga ganong klaseng sitwasyon, attorney, ano po ba yung magiging proseso po nun para makapag-file ka ng kasong rape dun sa taong yun? Ganun din naman. Mag-file ka, magrereklamo ka, magsasampa ka ng complaint. Tapos, ano lang yun talaga, it's a matter of evidence. Mapapatunayan mo ba? Remember, araw ngayon, kahit lalaki, pwede maging victim ng rape. Yes. Kasi may klaseng rape na hindi technically sexual intercourse, no? But any kind of penetration of orifice ang tawag sa law ng isang katawan, no? So pwedeng victim ang lalaki. Siyempre, it's a matter of it's a matter of evidence. Kasi yung akusahan mo, magsasalita din, magpapaliwanag din siya. Pero hindi po malayo, marami pong cases na yung judge, kahit yung testimony lang ng victim, dahil masyadong totoo at nakapanipaniwala, nagdidesisyon ng judge based on just one testimony minsan. May mga ganung kaso po eh. Kaya kasi nga sabi natin, ang rape kasi hindi naman talaga blantad sa publiko. Walang nakakatestigo madalas. Kaya hindi ho yun balakid sa pagsasampa ng kaso ng rape. Kasi the judge can listen to your story at naniwala siya, credible yung pagsasalita mo at hindi siya naniwala dun sa kalaban at nag-explanation, pwede ma-convict talaga eh. Maraming kasong gano'n. Naku-convict by one testimony. Dahil lang sa testimonya ng biktima. Yes. Kasi minsan talagang credible eh. At nakakapaniwala yung kwento. Consistent, no? Yung kwento niya. Madalas kasi, pag ikaw yung defense, hinahanap mo talaga yung inconsistency ng kwento eh. At sasabihin mo, hindi totoo yun. Kaya the judge will now question yan. I had a case like that. Defense kami. Okay. So nagkwento yung nagrereklamo, very inconsistent yung kwento niya. Okay. At wala siyang ibang evidence. Na-dismiss yung case eh. So may ganon. On the other hand, pwede rin maniwala talaga. And then on the testimony of one, pwede rin makonvict. So para sa ating question sender, kahit wala po kayong copy ng CCTV or even medical legal, kung totoo talagang nangyari at mapaniwala or maniwala yung judge sa inyo, yun nga, coming from Attorney Jojo, pwede nang makapagbaba ng desisyon yung ating judge. So, paano naman, attorney? Halimbawa, alam ng pamilya, alam ng kaibigan na ito yung nangyari dun sa tao, pero yung mismong biktima, walang courage na mag-speak up. Well, mahirap talaga yon kasi siya yung magiging witness nun no? Hindi mako-convict yung inaakusahan kung walang testimony ng victim kasi siya yung pinaka-witness. Siya yung victim, no? Yun lang. Ngayon, sana magkaroon kung matulungan at magkaroon ng lakas ng loob, lalo na po kung nangyari talaga, no? Kasi hindi dapat ginagawa ng mga kalalakihan yan, lalaki man ang akusado diyan, ano? Hindi po dapat nangyayari yan. So hopefully maging tama yung mga mali at kung nangyari talaga, wag po kayong matakot at subukan po ninyo at minsan lumalabas naman ang katotohanan Yes. So lalo sa paglilitis. The truth shall prevail, sabi nga nila Attorney Jojo. And again, sa ating question sender, ngayon pa lang magtungo na po tayo sa otoridad at maaari po tayong mag-file ng case at syempre may hearing din ito, Attorney Jojo. May trial, yes. Upang maghanap muna po kayo ng abogado, either private or kung hindi nyo kaya magbayad, punta po kayo sa PAO. Yun po, ikakwento nyo at then the lawyer can strategize kung ano yung pwedeng, paano itutuloy na yung ganong mga kaso at reklamo. Okay. For our next question,
Tanong ko lang po, attorney, ano ang dapat gawin kapag hindi ka man lang kinausap ng employer mo at basta ka na lang chinat or nagpadala ng mensahe at bigla ka nang hindi pinapapasok? Bawal yun. Kailangan, I assume, employee siya, hopefully permanent, whatever, kahit temporary, probational, pero parang permanent pa rin yun. Hindi ka basta-basta pwedeng i-terminate, no? Kasi meron kang karapatan doon. Ngayon, kung sinabing hindi ka lang papasok, parang illegal dismissal yun. Pwede ko kayo magreklamo. Nang wala man lang paliwanag, Walang Attorney paliwanag. Jojo? Dapat kasi may valid reason. No? Yes. Hindi pwedeng ang labor code, even constitution, no, protects the rights of laborers. Kaya kung ganun lang po nangyari, mukhang may violation yata, no? Yung employer na basta lang hindi ka na lang sinabihan ka na lang, huwag ka na bumalik dito. No? So, lalo na kung may kontrata, may employment contract. So, malamang parang may merit yung tanong niya at may yung question niya. Again, magreklamo po kayo kung gusto niyo. Kuha kayo ng abogado or PAW, punta kayo sa NLRC. At ang nakikita ko, ang pwedeng ireklamo, illegal dismissal. Yes, so kasi walang valid reason bakit hindi ka na lang bigla pinapapasok. Though hindi natin alam yung pinakadetalye kung bakit hindi siya pinapasok. Pero kung ang nangyari is out of the blue, bigla na lang nagsabi na huwag ka munang magtrabaho, meron tayong merong problema na dapat idulog nga ninyo sa NLRC upang makapagsagawa ng investigasyon o malaman yung side naman ng inyong employer. At sa ating susunod na katanungan, Attorney Jojo, saan po pwedeng magreklamo? Irereklamo ko po yung isang tricycle driver na ang taas, maningil. Ilang beses na po ito tuwing sumasakay ako sa kanya. Ganun lagi yung taas ng kanyang pagsisingil. Ano po kaya yung pwede kong kaso o reklamo laban po sa tricycle driver na ito? Normally po nareklamo yan sa LGU. No? Kasi sila yung nagbibigay ng permit, license para mag-operate ng tricycle, no? So yun po, punta po kayo sa sa City Hall, magreklamo po kayo dun sa tawag nila Bureau of Licensing and Permits, kasi yun yung nagbibigay ng authority, no, para sa mga tricycles magpasada inside the LGU. Tsaka may TODA tayo, di ba, Attorney Jojo? Yung mga samahan, Samahan, normally, kung ang daming ganyang kaso, actually, lalo na sa probinsya, na nakaset na rate, sabihin mo ng 12 pesos, minsan hindi kayo sasakay unless magbayad ka ng 20, no? Ang pwede pong magreklamo talaga sa LGU. Kasi sa tatanggalan LGU po yan ng kanilang permit, authority to operate. Yun, magkakaroon siya ng problema. Paano naman, attorney, kung ito ay private na tricycle na pumapasada lang? Hindi siya... Oo. Hindi pampasada talaga yung tricycle niya. Colorum, no? Opo, colorum. Po yun. At I'm sure meron po mga ordinances yan. Pag nag-ooperate ka ng gano'n, mayroong mga penalties, mga illegal colorum na mga public transport na dapat nire-regulate ng LGU. So, LGU pa rin ang pupuntahan at ireklamo tungkol sa colorum, saka overpricing ng fare. So, yun po pwedeng gawin. Siguro, ang practical naman na advice natin dito sa ating question sender, kung ganyan siya kataas maningil, wag na lang po kayong sumakay sa kanya. Kung ganun lang din. Pero again, kung siya po ay kung registered naman, meron siyang license to operate, mamasada, gamit ng kanyang tricycle at ganun po ang presyo ng kanyang pamasahe or sinisingil sa inyo, it's better to magtungo na lang po sa LGU. And meron naman tayong tinatawag, attorney, di ba, yung taripa. Oo, sa amin dito sa Pasig, Attorney Jojo, yung mga nasasakyan kong mga tricycle, nakapost yun, nakalagay yun mismo sa loob ng na ito yung fare, minimum fare, ng kung saang destination kayo pupunta, at nakalagay doon yung corresponding na pamasahe na dapat nyong bayaran. Kaya ako naman, as my own personal practice, alam ko kasi napakahirap maging tricycle driver ba? Maliit yung kita. Kaya ako, I don't mind, sa akin lang po, paying more, parang tip na lang. In fact, minsan nga,
sobra-sobra okay na lang din, no? Pero kanya-kanya naman yan. Yes. At saka may dapat talagang sundin taripa. Kung nagrereklamo po kayo dahil mataas sa taripa, pwede po. Yan ang sagot ko, no? I-video nyo lang para may ebidensya kayo na nagbibigay kayo ng malaki o na hinihingan siya. Kasi mahirap ding i-prove yan eh. Yes. To prove mo rin na yun ang siningil niya. Pwede niya sabihin. Dahil unang-una, hindi naman sila nag-i-issue ng resibo Di-deny niya yan. Diba? Opo. Mangyayari. So, i-video nyo lang. Kailangan lang may evidence, pero pwede mag-complaint sa LGU. Yes. At syempre, ang moral dito sa ating naging katanungan maging fair tayo sa isa't isa. Alam naman natin na yung mga tricycle driver natin, saludo kami sa inyo dahil sa patuloy nyo pong pagpapagal, no? At syempre, yung mga nagiging pasahero din natin, mga normal na empleyado, hindi naman kumikita ng malaki, at siguro hindi nyo naging dahilan din ng ating question sender na idulog ito sa atin dahil siguro hindi natin alam kung gaano kalaki yung singil na binabanggit niya mula sa tricycle driver na ito. So again, ang payo po ni Attorney Jojo ay magtungo po sa LGU. Pwede nyo pong idulog itong concern po ninyo, and let's see ano po yung pwedeng gawing aksyon ng LGU dito po sa inyong naging concern. Nako, Attorney Jojo, maraming salamat po sa pagsagot sa unang batch ng ating legal questions, at for sure, marami na rin po sa inyo ang mga nalinawagan na rin at may mga natutunan mula po sa mga ibinahagi sa atin ni Attorney Jojo Lacanilao. Pero hindi pa po tayo tapos, nagsisimula pa lang tayo mga kaagapay, at sa puntong ito, tayo po muna ay pansamantalang magbe-break. So sa mga umiinom ng kape dyan o di naman kaya ng gatas at tsaa, pwede na po kayong mag-refill ng inyong iniinom, at sa mga nais ding mag-CR break, pwede na, at sa mga nagre-relax lang, sige po, chill lang kayo dyan, at sa mga bumabiyahe ngayon, nagda-drive pauwi sa kanilang mga tahanan, ingat lang po kayo, at salamat sa inyong pakikinig gamit ang inyong car stereo. At sa puntong ito, makaririnig po tayo ng ilang awitin mula sa papuri, lalo na sa ating mga radio listeners at sa ating team online na nanonood sa ating programa. May mapapanood po kayong ilang videos about FEBC Philippines. Tutok ka lamang kaagapay, at magbabalik pa ang Heartline Tuesday Legal Edition. Dito lang yan sa 702 DZAS. Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. At nagbabalik ang Heartline Tuesday Legal Edition. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Muli, ako po si Arwel Mendoza. At sa mga kaagapay natin dyan na meron pong mga katanungan or legal concerns na nais nyo pong idulog sa ating legal counsel, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming Facebook page na 702 DZAS-FEBC Radio,
show, maaari rin po kayong mag-text sa aming numerong 0916-296-6620. 0916-296-6620. At sa mga tagapakinig natin sa radyo, na-enjoy nyo po ba? Napagpala po ba kayo ng mga papuring awitin? May good news po kami sa inyo dahil mapapakinggan nyo na rin po gamit-gamit ang inyong gadget ang mga awiting papuri. Maaari nyo pong i-stream yan sa ating different music streaming platforms katulad ng Spotify, Amazon Music at Apple Music. At ngayong gabi, kapiling pa rin po natin ang ating legal counsel. Walang iba kundi si Attorney Jojo Lacanilao. Attorney Jojo, magandang gabi muli. Good evening, Aaron. Good evening din po. Patuloy sa inyong pakikinig sa amin sa gabi ito. Yes, at sa ating pagpapatuloy, sasagot na po tayo sa mga katanungan na ipinadala ng ating mga listeners and viewers. At sa ating unang katanungan, magandang gabi po. May claims yung father ko na meron po siyang island o isla na binili. Wala namang iniwan sa amin na titulo ng lupa bago po siya namayapa. May iba pa po kayang paraan para malaman kung totoo yung sinasabi niya. By the way, nag-iipon po talaga ng lupa yung tatay ko noong kalakasan pa niya sa surveying. Surveying, okay. Sa lupa kasi, ang matinding prueba lang talaga is the title, no? Kung walang title, pwede naman patunayan kung may deed of sale, mga ibang dokumento, no? So, ang magandang gawin, i-check nila. Di ko alam kung alam nila kung saan yung lupa, no? Kasi may mga details din yan. Pwede naman tignan sa ROD, Register of Deeds, kung sino nagmamayari niya. Kasi kung wala po nun, wala kayong hawak na ganon, o kahit na anong dokumento, napakahirap po talaga yan. Malamang-lamang po merong ibang nagmamayari din ng parehong lupa na yon. So, may mga ganyan akong kaso, Aru, sa isang probinsya, hindi na natin babanggitin. Famous for land grabbing kasi doon na isang lupa. Island din actually. Yung pinag-uusapan namin. Patong-patong yung titles Kaya 3 partido naglalabanan kung kanino yun So it's not easy. May mga title pa yun. No? So, kung ma-check nyo po sa RD, kung alam nyo kung ano yung klaseng sang lupa, baka ma-check nyo kung sinong may-ari, kung may title doon. Hopefully, nasa pangalan nyo, kung talagang totoong binili ng tatay nyo, tama. Kung binili kasi, pwede niya ipinaregister sana sa Register of Deeds yung title niya. Pwede nyo pong tignan doon, pwede nyo, kung meron po kayong deed of sale, katunayan na binili ng tatay ninyo, kung saan man, yun yung mga possible na dokumentong hanapin. Otherwise, kung wala po, mahirap po mag-assign ng panahon sa pera. Dahil mahirapan po kayong patunayan kung nasa inyo po talaga yung lupa. At kung mapatunayan man, Attorney Jojo, na talagang yun ay pagmamay-ari ng kanilang tatay, paano po kayong magiging next step nila para maasikaso itong lupang ito? Assuming malinaw sa kanyang tatay. Tas walang nakatira. Yes. Walang possession tawag doon. Pwede naman ipalipat kaagad yung pangalan sa kanila, no? Yung buong titulo kung nakapangalan sa tatay nila, pwedeng ilipat sa kanilang mga magkakapatid, no? Kung namatay na yung tatay niya. At silang magkakapatid, pwede lang hati-hatiin yun. At subdivide, tawag doon. Tapos yung portion ng bawat isa sa kanila, pwede lang iparegister na sa kanya-kanyang mga pangalan. Yun ang pwedeng gawin. So, kung walang nakatira, kung may nakatira doon, hindi nyo alam kung may sila, no? Sarili ding claim doon sa lupa. Kasi laki nito, isla Meron namang isla na 2 hectares lang. May mga ganun naman. Maliliit ba especially dyan sa dagat-dagatan. So, yung issue na yan, depende kung ano yung sitwasyon. No? Kung may nakatira, kung may ibang claimants, kahit na may title ka, may kakaroon ng konting labanan. Pero kung walang ganon, i-subdivide nila. Kunin nila yung title, lipat sa pangalan nila, subdivide nila, tapos pagkanya-kanyahan na nila yung title na yun kung gusto nilang mag-iwa-iwalay.
So, yun ang pwedeng gawin. Salamat po, attorney. Sa ating susunod na katanungan, isa po akong OFW. Naghiwalay na po kami ng ex ko at meron po kaming anak na magsi-6 years old na. Naiwan ang bata sa side ng ex ko habang hiwalay kami at nagtatrabaho ako abroad. Nagbigay naman ako o nagbibigay naman ako kahit papano para sa aming anak habang nandun po siya sa puder ng aking ex. Habang nasa abroad ako, hirap po akong kausapin ang aming anak dahil marami na pong nasasabi yung ex ko dun sa bata at nagiging malayo na po ang loob ng bata. At ngayon po, attorney, balak ko na po sanang kunin yung bata at dalhin at isama sa ibang bansa. Magkakaroon po ba ako ng kaso kapag inilabas ko siya sa bansa nang hindi po nila alam? Kasi kapag nalaman nila na ilalabas ko yung anak ko, baka lalo nilang itago sa akin. Ayoko na pong ibalik sa puder ng ex ko yung aming anak dahil ayoko pong lumaki na walang, na lumaki na walang manners at turuan ng masasamang mga bagay yung anak po namin. Daming layers yan, ano ha? Palagay ko nagtatanong lalaki, no? Lalaki yun. Ina-assume ko hindi sila mag-asawa. Kasi ex, hindi natin alam kung ex, kung wife, kasal ba or... I-assume natin parang hindi sila kasal, no? Yun munang assumption na yun. Yung huli niyang tanong, magkakakaso ba siya pag nilabas siya? Yes. Magiging kidnapping yun. Kaya wag mong gawin yun kung ikaw ay nag-iisip ng ganyan. Alam ko, medyo mahirap yan. Yung anak mo napapalayo sa'yo. Hindi rin natin alam kung ilang taon na yung anak niya, no? 6 years old po. 6 years old, okay. So, ang poder niya nasa nanay. Opo. Nanay yan, malinaw yan. Ngayon, kung hindi sila magkaasawa, ina-assume ko na ni-recognize niya yung anak niya, no? Bata. Pero dahil hindi sila mag-asawa, talagang poder niya yung nanay. So, wala siyang authority or rights na kunin yung poder dahil illegitimate yung child, no? Hindi legitimate child. Kaya, yun ang problema niya. Okay? In fact, kung mamatay yung misis niya, may rules nga na ang punta nung may bagong recent na Supreme Court decision na ang punta ng custody hindi sa tatay kahit na biological. Okay. Ang custody sa sa grandparents. Pamilya ng nanay. Kasi nga hindi sila kasal. So illegitimate yung bata and then ang custody na nanay. Kaya yun ang ginagalang ng batas. Meron kasing rules sa sa family code at mga iba't ibang mga bagay na dinesisyonan ng court that way. So, yan yung situation niya. So, sigurado lang ako, huwag mong ilabas na hindi alam. Kasi pwede kang pahabol, no? At panibagong problema na naman yan. Mabigat na yun. Opo. So, yung iba dyan, tanong niya, paano, malayo na yung anak niya sa kanya, hindi tama yung turo, etc., etc. Wala na tayong masyadong legal na sagot doon, pero it's a matter of family relations at pag-usapan nila kung paano. Mahirap talagang ganyang sitwasyon naghiwalay yung anak and then hindi kasi kayo magiging joint custody dahil maghiwalay kayo, OFW siya. That will be a situation na parang sa tingin ko ngayon, mahirap maghanap ng legal remedy para dun sa nagtanong sa atin. Na anong pwede niyang gawin para makuha niya yung custody ng bata. Yes, at hindi paraan, hindi daan yung basta na lang itatakbo yung bata at dadalhin sa ibang bansa kasi extra legal yun. Opo, dahil kung walang consent po malinaw po na kidnapping po ang inyong naisip. Saka mahirap ilabas yun kasi hahanapan talaga yan sa airport ng nung consent ng nanay. Bata pa 6 years old ito. May sulat yan Opo. At kung hindi, baka yun nga. Baka ma-trafficking in persons pa yung mo. So it's very, very serious. So hopefully ma-resolve niya pag-usapan ng mag-asawa or ex-girlfriend or whatever. Yes. Pero the situation is really difficult. We recognize that. At sa side naman nung OFW, mahirap naman kasi talaga na makita mo yung anak mo na malayo ang loob sa'yo at hindi pa nga binibigyan ng pagkakataon na makausap kahit man lang video call yung anak. So sana maayos po itong sitwasyon na ito dahil again sa mga ganitong klaseng situation, attorney, ang pinaka-apektado dito yung bata. Yung bata. Oo, so sana isipin din natin yung welfare ng inyong anak. For our next question, magandang gabi po, attorney. Kasal po ang kuya ko pero naghiwalay sila.
Ngayon ay may sakit po siya at gusto nang ibenta yung bahay at lupa. Ano po kaya yung steps or hakbang ang gagawin niya? Kasi ayaw pong makipag-usap ng dati niyang asawa na doon mismo nakatira doon sa bahay na binili or Gusto naipundar nung kanyang kuya. Wow. Gusto niya ibenta? Opo. Siya may-ari? Dahil may sakit na nga daw po itong Oo. kanyang Pwede kapatid. naman niya ibenta. Mhm. Hindi ko alam kung nakanan yung titulo maraming issues kasi kung property ba ng lalaki lang to o ito ay part ng community property. No? Mhm. Community property kasi kailangan pumayag din yung asawa, no? Mag-consent dun sa sale na yon. At yun nga, may kahirapan yan kasi hindi na sila nagkasundo eh. Pangalawa, doon nakatira yung babae doon sa gusto niyang ibentang bahay, di ba? Mhm. Pero pwede pa rin naman, kailangan lang kung bebenta niya, kung community property, meaning yung asawa niya is part owner, ang pwede lang niya ibenta yung portion niya. Oo, kasi hahatiin yan sa gitna eh. Kung sino may-ari. Kung community property yan, o kahit na conjugal partnership of gains, hindi natin alam kung kailan kinasal. Mhm. So I think yung part niya, yun ang talagang, kaya lang, mag-question naman doon, sino bibili, no? Mhm. Kasi hindi naman yun mahati lalo na kung maliit na yung matitira, di ba? Pero yun yung parang legal realities doon. You can't really sell the whole thing dahil nandun yung asawa mo, tapos kung part owner siya, no? Kasi community property yung lupa, kailangan pag-usapan nyo. And then, kung talagang pumayag na ng benta, ang benta naman, hindi naman yung buong presyo ng bahay, mapupunta lang din naman dun sa lalaki. Mhm. Kasi may part din yung babae doon. So, ganun po. Kahit na kung si man yung bumili noon, kung are pera niya, Mhm. dahil siya yung kumikita ng pera, at yung asawa naman niya stay at home, may karapatan pa rin yung asawa kasi. Mhm. Kaya mahirap yung kalagayan. Pero yun po yung parang legal realities. Pero may tuturing na po ba ito as conjugal property? Depende kasi yan kung kailan ka kinasal. No? Okay. Kung kinasal ka before 87, like me, Mhm. yung community relations nyo, property relations nung kasal nyo, conjugal partnership of gains. Okay. Kung wala kayong kasunduan, kasi Aha. pwede kayong magkasundo, yung prenup na tinatawag, Mhm. na ibahin nyo yung style, no? Kung hindi, after the family code, ang parang default mode, hindi CPG, conjugal partnership of gains, kundi community property or ownership nung lahat nung ganun pa rin. Ang pareho naman halos yun except that sa community of partnership, lahat ng dinala mo sa marriage kasama yon, pero yung mga dinonate sa'yo lang yon. So dito hindi natin alam kung kailan sila kinasal, anong klase yung property na yan. So nakadepende yan sa sitwasyon at realities. Hindi masyadong kumpleto to. Opo. Pero yun po yung mga pwedeng considerations doon. Consideration. Kung hindi siya part ng community property, walang kinalaman yung asawa niya, kasi siguro minana niya or whatever. Pero binili niya ba? Binili niya, no? Oh, mukhang binili po Binili niya. Kung binili niya, mukhang papasok sa community property, which means part owner yung misis niya. Mhm. So, Okay. yun ang legal realities. No? Yung solution dyan, depende na sa details. No? Kung anong pwedeng gawin. Alright. At sa ating panghuling katanungan, Attorney Jojo, tanong ko lang po, kung may karapatan ba ang isang tao na tumira ng halos 40 taon, 40 years sa lupa na iba ang may-ari ng titulo? Yung bill ng kuryente at yung tubig at iba pa ay nakapangalan doon sa tumira doon sa lupang iyon. Okay. May karapatan ba na maghabol ngayong kinukuha na yung tunay na may-ari ng lupa? Depende yan sa bad faith or good faith. Kung tumira siya doon, in good faith, hindi niya alam, hindi ko alam, parang hindi naman niya binili, no? Mhm. So, walang ganun As in, issue. tumira lang siya Tumira doon. lang siya doon. Opo. So, hindi po kayo may-ari niyan. Kahit po kayo yung tawag doon, possessor, no? Kahit sabihin natin in good faith kayo, ang may-ari po niyan, yun talagang may-ari ng lupa. Kanina yung titulo. Yung 40 years kasi binanggit niya, pumapasok yun, for example, na tumira ka sa lupa
hindi mo alam na mayroong ibang may-ari, meaning binili mo sa isang third party, tumira ka doon. So you're possessing it. Although hindi owner. Akala mo owner ka pero hindi. Pero hindi sa'yo yung lupa talaga, no? Iba yung binenta. So possession ka lang. Pagka na-possess mo yan in 30 years, in good faith, may karapatan ka. In good faith, ha? Basta in good faith. In good faith. For example, binenta mo sa akin is lupa, isang lupa. Binili ko naman, tinirang ko. Yung pala yung nagbenta, yung binenta mo, hindi pala sa'yo. Pero hindi ko alam yun. Kasi good faith purchaser ako. I live there, possession ng tawag doon, you're actually there for 30 years. May karapatan ka na doon sa lupa na yun. Kasi possessor ka in good faith. Pero kung alam mo, konti, kahit na anong bahid, for example, wala ka naman palang title, hindi mo naman pala binili, parang hindi papasok yung possessor in good faith, no? Parang, saka hindi talaga ikaw may-ari. Wala kang binili. Hindi man nakapangalan sa'yo. So, kahit na po tumira kayo dyan ng gano'ng katagal, pwede po kayong paalisin, kahit na kayo nagbayad ng kuryente, for example. Kahit pa nakapangalan sa'yo yung bill. Ginamit naman sa'yo. Ginamit mo naman. So, yan po yung again, legal realities. So mahirap pong akyatin kung ano may mga problema. Pag yung kwentong gano'n, yun yung actual facts. Medyo manipis yung basis na sabihing may karapatan kami dito. Sa possessor na yun, sabi niya 40 years yun. 40 years. Napakatagal ng panahon yun. Wala siyang pinangahawakan kahit na So you cannot treat him as possessor in good faith. So yun po ang realidad nitong situation na shinare ng ating kaagapay. And hopefully, mali naman natin, attorney, makausap niyo yung tunay na may-ari ng lupa at magkaroon sila ng agreement or kasunduhan na maaaring payagan pa rin siyang tumira doon. That's good. Oo. Pero again, meron tayong batas na nagsasabi na kapag wala sa iyo yung titulo, hindi nakapangalan sa iyo at gusto nang kunin mismo ng may-ari, hindi natin alam kung nagbabayad siya ng rent, no? Yes. For 40 years. So yan. Kasi kung may ganon, ang tawag ko dun talaga, you purchase it in good faith and then you leave that, possess mo in 30 years. You can use purchaser in good faith ka, may karapatan ka. Pero kung walang purchase, parang hirap sabihin may good faith, no? Kasi hindi mo siya mahabol wala kang habol. Yun. Okay. Yan ating kasagutan. Nako, Attorney Jojo, maraming salamat po sa pagsagot sa mga katanungang ipinadala po sa atin ng ating mga taga-subaybay at napakabilis po ng ating oras. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa as we wrap up sa mga nasagot po nating mga questions ngayong gabi. Ano na lang po, Attorney, yung mensahe po ninyo para po sa ating mga listeners and viewers? Yung ating usual na sinasabi, mag-iingat po sa mga scam, no? Kanina, nag-usapan natin yung mga utang na napakatataas ng interest. Mag-ingat po kayo doon at madali talagang matrap sa ganyan po. And then, doon sa mga may karapatan, gamitin po ang batas. Huwag natin gawing weapon ang batas para apihin ng ibang tao, kundi we'll all look for justice, fairness for ourselves and for others as well. So, yan ang ating gustong iwan ulit sa ating mga tagapakinig sa gabi ito. At again, ang batas ay kakampi natin yan. Basta magamit lang po sa maayos na kaparaanan. And before we end, Attorney Jojo, hilingan lang po namin kayo na ipanalangin ang ating mga tagapakinig. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa mga pag-uusap. At sana ay nakatulong, Panginoon, ang mga maliliit na advice at namin ngayon na binigay, mga mungkahi, at sana magkaroon ng peace ng konti, may mga nakinig at may mga katanungan at magkaroon ng linaw kung ano man ang solusyon na gusto nilang tahakin pagkalumang mga pangailangan nila. Sana ang justice, fairness ang matupad at ang mga bagay na mga tao na nagsasuffer, lalo na mahihirap dahil sa abuse ng mga ibang tao. Panginoon, protektahan mo sila. Salamat sa FEBC sa kanyang ministry at pagpalain mo tuloy sila Aru, mga tao behind the program, at may you bless this station as they actually minister to many people. Salamat po sa inyong biyaya sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen at amen. Maraming salamat po, Attorney Jojo, at maraming salamat sa iyo, Kaagapay, na sumama sa atin sa amin ngayong gabi. At nawa ay marami po kayong mga natutunan at mga aral na nakuha mula po sa ibinahagi sa atin ni Attorney Jojo Lacanilao. Once again, if you have any legal questions or concerns, do not hesitate to send us a message sa aming Facebook page na 702 DZAS-FEBC Radio. Mag-text din po kayo. Maaari po kayong magpadala ng mensahe sa aming numerong 0916-296-6620. At dito na po pansamantalang nagtatapos ang ating palatuntunan sa gabing ito. At nagpapasalamat din tayo sa ating mga nakatuwang sa broadcast, ang ating mga kasamahan dyan sa Bocaue Transmitter site, sa ating RTV. Maraming salamat kay Kuya Bong Chica. Salamat din kay Lourdes Magtunaw na siyang bumuo rin nitong ating programa, at nagpapasalamat din tayo sa ating mga production technicians, ganun din sa ating mga broadcast engineers na sina JV Tabua at Chris Molina. Susunod na po ang programang Reflections. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes, same time, same frequency. Kami po ang inyong nakasama, Arwel Mendoza, katuwang po si Attorney Jojo Lacanilao para po sa Heartline Tuesday Legal Edition sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. All you need is someone you can hold. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.